Set by your might to set your children free. El Shaddai, Adonai, age to age, your still the same, by the power of thy name. El Shaddai, Adonai, I will praise and make you high, El Shaddai. Through the years you made it clear, prophesied that Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words could take the plan, they just could not understand. You saw someone was lost through the plenty of your son. El Shaddai, Adonai, age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, Adonai, age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa oras na ito, patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati, na nakilat sila sa mula sa Espiritu at sa katuhanan. Lobin mo nawa na kami po inyong samahan. Iyon ang inyong mapagpatigimalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinanghihina at bibigatan, inyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, ipagkaloob mo po at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid upang ito'y mabigay sa amin ng liwanag sa lahat na makikinig at makakarinig ito, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin natin ang malakasang buhay na Diyos. Actually, sa tuwing ako po ay
pumayo dito. Pagdating ko rito, itong loob bukas ang ilaw dahil nakatapat sa altar, pero sarado. So sa nawa po ay bago mag-ika-6 ng gabi ay well prepared na po para sa gayon ay makatapos din na bandang ika-8 ng gabi. Anyways, ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pong pagsasalusaluhan. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ay kay San Lucas, Kabanatang 17, simula talatang 11 hanggang 19. Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ebanghelyo ay kay San Lucas, Kabanatang 17, simula talatang 11 hanggang 19. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humayaw ng, "Jesus, Panginoon, makabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. At nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos. Sige po, mahal na pong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. At isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At bago tayo magpatuloy, sa next week, October 15, tuwing 3 linggo, ay ang second collection para sa mga nag-aaral sa College of Divine Wisdom. Kaya sa susunod na Miyerkules, paghandaan nyo na po para
yan ay tulong natin sa tatlo nating kapatid na nag-aral sa College of Divine Wisdom. Ngayong Sabado, October 11, tayo po ang sponsor buong Tapat Pa Chapters sa ating Saturday gawain sa Ambel City. Mag-umpisa po yan sa ganap na ika-4 ng hapon. So nabago yung oras ng gawain. So nagiging alas 4 ang simula every Saturday. Then sa darating na October 26, araw po ng Linggo, ay magkakaroon po ng Youth Basic Christian Maturity sa Santa Rosa de Lima Parish Reward Center, Barangay Bagong Ilong, Pasig City, sa ganap na ika-8 kalahati ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. At ang target po ay yung mga nakapag-CLSS noong June at July na kabataan. At sa October 24 at October 31, paghandaan po natin ito pong nalalapit na CLSS sa Amorsolo Head Office. At ito po sa ganap na ika-10 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. At hindi ko po alam kung yung October 31 ay tuloy pa or maaring mag-move ng another Friday. Kasi po yung October 31 ay All Hallows Eve, bisperas ng Undas. Kaya magantabay lang po sa ibababa kung ano magiging formal schedule, or kung yung second week ng kung yung ikalawang yung part ko ng CLSS ay matutuloy pa ng October 31, o maaring may urong ng unang Biyernes ng Nobyembre. Kaya antabayan na lamang po. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ang ulo ng makalangit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo ay pamamagatan ko Healing with Thanksgiving. Pagpapagaling ng may pasasalamat. Sa ating natumayang ebanghelyo, pinagaling ng Panginoong Hesus ang 10 itongin. Ngunit, iisa lamang ang bumalik upang magpuri at magpasalamat. Now, pinapakita nito na ang pasasalamat ay hindi lamang ugali, kundi pagpapahayag ng pananampalataya na nagdadala ng higit pang pagpapala. Amen? Salamat sa isang umenen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Whether you like it or not, kung naaabot po ng kinig itong mga kapatid na dating umaaktibo dito sa PNR site, lalo na ng mga panahong hindi pa ako preacher at nasasanay pa lang, gawa ay uli nating buhayin ang revival ng Diyos dito sa takot ito. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now the question is, how can we experience healing with thanksgiving? Paano natin mararanasan ang pagpapagaling na may pasasalamat? Brothers and sisters, una,
Ang unang bagay na dapat nating malaman para maranasan ang pagpapagaling ng may pasasalamat, the first thing is recognize the source of healing. Kilalin ang pinagmulan o daluyan ng pagpapagaling. Healing and restoration comes only from Jesus. Ang kagalingan at pagbabalik ng buhay ay nagmumula lamang kay Kristo Jesus. When the 10 lepers obeyed His word, they were cleansed. Nang sumunod ang 10 titongin sa kanyang mga salita, sila ay lubusang gumaling mula sa karamdamang keto. Now, base sa WHO, ang keto ay isa pala itong myobacterial infection. Kakaibang klaseng bakterya ang dumadapo sa katawan ng tao. Sa paningin ng tao, nakakadiring tingnan, subalit sa mata ng Diyos, sila'y kinahahabagay. Anong sinabi ng Panginoon? Humayo kayo't pasuri sa mga saserdote. Alam niyo, naglalakad pa lamang ang 10 kitongin. Abang, ramdam nilang pinagaling sila ng Diyos. Punihin natin ang buhay ng Diyos. Now, ano pong sabi ng Psalm chapter 103, verse 2 and 3? Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Purihin mo, O Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Siya na nagpapatawad ng iyong lahat ng kasalanan at nagpapagaling ng lahat ng iyong karamdaman. Hindi lang basta pinagaling, talagang kung pagsisisihan natin ang ating mga pagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali, sa totoo lang. Walang exempted sa lahat. Bawat isa sa atin, walang exempted. Lahat tayo nagkamali. Nagkamali. Nalimutan ang utos mo. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Alam niyo, natutuwa ako sa mga bata. Lalo na yung mga sumasayaw ng pagpupuri sa Panginoon. Kahit hanggang sa kanilang paglaki, dedicated pa rin sila sa ating Panginoon. At kung patuloy tayong maging dedicated sa ating Panginoon, always recognize the source of healing, and which is our Lord Jesus Christ. Amen? The second thing to experience healing with thanksgiving is return to give thanks. Ibalik sa ating pagbibigay pasasalamat. Only one leper returned to give thanks. Isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Gratitude
is a response of humility that glorifies God. Ang pagsalamat ay tanda ng pagpapakumbaba na nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Amen? Makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoon. For 2 months and ilang week na ito. And for 2 months and 3 weeks, patuloy pa rin ako pinatatak ng ating Panginoon. And besides, kung wala ang aking gratitude kay Yahweh El Shaddai, malamang malungkot ang inyong lingkod. Parang inyo ko ng malakas, bakit? Bigla na nangyari sa aking ama, si Brother Rex. No? Imagine, July 22 ng hapon, magamat bumabaha, nagpatuloy pa rin sa pagpunta ng Ambel. Kanya lang, nung pagkabihis na at papunta na sana sa, dapat sa entablado, tuloy ang bumagsak ang kanyang katawan. At dinala pa sa ospital para i-revive ang buhay. At sa hindi inaasahan, doon ko na lamang ang aking ama ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang panlupang katawan tuluyang bumigay. Subalit ang kanyang espiritu nananatiling buhay, sapagkat siya'y kapiling ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo, nang malaman kong wala na ang aking ama, bigla kong napaluhod, umiyak. Ang iniyakan ko, hindi yung sakit ng pagkawala. Tanungin niyo ko ng malakas, ano yun? Ulitin niyo ko ng malakas. Ang iniyakan ko ay patatagin ang inyong lingkod sa gitna ng kalungkutan. Pinagdagdagan ko. At hanggang ngayon, bagamat masakit ang kanyang pagkawala, kailanman hindi ko kinwestiyon ang ating Diyos. Alam nyo, sabi sa isang showbiz segment ng News Scoop ng Aliw Channel, yung isang veteranang actress, hindi ko po babanggitin ang pangalan, nung mamatay ang kanyang asawa, in-question pa kung bakit ganun, bakit ganito, ganyan. Alam nyo, sabi ko, Lord, nung mamatay ang papa ko, never ko po kayong questioning. Subalit humingi pa ako ng katatagan sa kabila ng lungkot.
Bakit? Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Kaya, alam niyo po, kanina dumating ako dito, sarado pa ang gate doon sa parking labas, sarado pati dito sa chapel, ano? Sabi ko, alas 6 na wala pa rin tao din. Malamang ang ilan, mga may pasok. At yung mga naging aktibo noon, nasaan sila? Pag-anniversary, andito sila. Pag-regular prayer meeting, walay sila. Ang tanong, hanggang anniversary lang ba sila? Siyempre hindi. Tanungin niyo ko na malakas pa ako. Mas mahalaga ang panawagan ni Yahweh El Shaddai. Regular prayer meeting man o anniversary ng gawain sa tao ito. Purihin si Yahweh El Shaddai na malakas. Kung si sister tawag na tawag. Now, the third thing to experience healing with thanksgiving is this: receive complete wholeness. Tanggapin ang tumpak ng kabuuan. Jesus said, the thankful letter, your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Gratitude leads not just to healing, but to peace and restoration of the soul. Ang pasasalamat ay nagdudulot hindi lamang sa kagalingan, kundi hindi lamang ng kagalingan, brothers and sisters, kundi ng kapayapaan at ganap na kaligtasan ng kaluluwa. Where am I found it? It's found in the letter of St. Paul to the Philippians, chapter 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo, na may pagsalamat, ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Sabi, don't be anxious about anything. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Hallelujah. Na may pasasalamat.
ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, kapayapaan mula kay El Shaddai. Amen po ba? Ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Purihin si Yahweh ang Shaddai ng mga. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, tandaan po natin, receive complete wholeness. Tanggapin ang tumpak na kabuuan. Sabi nga ng isang advertisement, diigan, yan ang kabuuan. Yan ang kabuuan. Siguro tatanungin niyo, Brother Ryan, ano ba yung kabuuang sinasabi niyo? Ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. Purihin si El Shaddai. Alam niyo po, nagpapasalamat din tayo sa mga pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, anong kalagayan natin sa kasalukuyan? Amen. Despite of situation happen, most especially sa mga nangyayari sa ating paligid, ituon natin sa buhay na Diyos upang ibalik ang katiwasayan at kasanadaang buhay kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ito po ang dahilan kung bakit ako nagbuo ng social media channels. Ito po ay para ibahagi ang kadakilaan ng ating buhay na Diyos. Kaya tawag ko dun sa isang social media channel na binuo ng inyong lingkod, the channel of God's greater glory. Saan man ako tayo dalhin, tutok na tutok tayo sa greater glory ng Diyos. Kapahayagan TV, the channel of God's greater glory. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, dito tayo magko-conclude. Kasi anong oras tayo nag-start Healing with thanksgiving means recognizing God as a source, returning to Him with gratitude, and receiving His complete wholeness. Ang kagalingan ng may pasasalamat ay pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan, pagbabalik sa Kanya ng may pasasalamat, at pagtanggap ng ganap na kagalingan. Let us not only ask for blessings, but also live each day with thankful heart. Huwag lamang tayong humingi ng biyaya, kundi mamuhay araw-araw ng may pusong mapagpasalamat. Amen? Tayo na kayo. Alam niyo po, kagabi, I just thank the Lord. Kung hindi ako lumapit sa ating punong lingkod at
at ipanayhan ako, malamang hindi ako tatayo sa pulpito para maghayag ng mabuting balita. Bagamat di maintindihan ang kanyang pananalita during healing message, ang banal na Espiritu ang siyang makauunawa ang kahulugan ng mga healing passwords. Martes man o Sabado, o kahit sa mga overnight activities, tanging banal na Espiritu ang siyang magpapaunawa sa atin kung ano mga kahulugan ng mga mensaheng ipinapahayag ng ating punong lingkod. Alam niyo po, kanina inawit ko ng choir yung dapat na healing song. Hindi ko po alam kung maaari pang kantahin ulit. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay at damhin ang presensya ng Diyos upang maranasan ang kagalingang may kalakip na pasasalamat sa Diyos sapagkat tayo kanyang katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sinasamba sa isa Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong upa, sumasamo sa iyong Panginoon, at sa hiling nais aming dalangin, mabigat tapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalagitnaan. Rabila ang iyong ngalan. Narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon, at sa hiling nais aming dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalagitnaan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo Iparanas mo sa
malas mo sa ng iyong kawan at iyan hanggang ang aking kaluluwa'y mapuspos ang lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Diyos sa mga makapangyarihan, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong dakilang katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming binigyang pagsalamat sa walang tigil mong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, patuloy mo kaming samahan, ingatan at gabayan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo ng may kababaang loob. Patawad, Panginoon, kung kami ay may mga pagkakamali at pagkukulang na aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, taos puso po kami nagpapasalamat sa walang tigil mong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya naman patuloy mo kami bigyan ng kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman patuloy kaming magpapasalamat, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa dahong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Sila po ay inyong pong lubusang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala at witwina sa ngalan mo, Jesus. Taas ang lahat ng inyong daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at mga handog na ibig basbasan at lahat ng nais pagpalain ng ating dakilang Diyos. Diyos sa mga kapangyarihan, narito po basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Amen. Lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang husong takal, siksik, liglig, at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa banal mong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria, our Mother of Perpetual Help, at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everybody. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
We pray